Alas 9:30 pa lamang dito sa Barangay Carmona sa Makati City, kabi-kabilang insidente na ng pangaharas ang naitala dahil umano sa mga hinihinalang kaso ng flying voters. Kita sa kuha ng CCTV na ito ang paglapit ng mga nakamotorsiklo sa mga nakadestinong barangay official. Kasunod nito ang isa pang motorsiklo sakay ang dalawang lalaki. Sa kabilang kuha ng CCTV, makikitang may hawak na baril ang isang lalaki habang papalapit sa mga opisyal. Ilang saglit lamang habang nakasakay sa motorsiklo ay sinuntok ang isa pang barangay official. Isa pang hampas ng stick ang kanyang natanggap mula sa isang lalaki. Ayon sa isa sa mga nakadestinong opisyal ng Barangay Carmona, sinisigurado lamang nila na walang insidente ng flying voters sa kanilang barangay. Nang kasama ko po dati sa barangay yun tinutukan niya po ako ng 45 stainless. Hanggang kinutok niya po sa akin, hindi na po ako nakalapit. Samantala, isang pagbabanta naman ang natanggap ng isa pang opisyal matapos itong palibutan ng higit 10 lalaki habang nagmo-monitor ng mga botante. Baliw lumapit po sila sa akin at tinuro ko na pinagbantaan po ko na pag hindi daw po ako umalis sa lugar na yon, may mangyayari daw po sa akin hindi maganda. Ayon sa kanya, ang mga insidente ng pangaharas ay pare-pareho lamang ang motibo. Kaya hinaharas po nila kaming mga naka-deployed na naka-duty po para maipasok nila yung maluwag nila maipasok yung mga kinuha nila mga flying voters sa Maynila. Reklamo ng mga botante, mas napatagal ang kanilang oras ng paghihintay para makaboto dahil umano sa mga hinihinalang flying voters. Ang nagpahaba ng pila, yung mga flying voters. Kaya naman halos mahigit 2 oras bago makaboto ang mga botante. Ayon sa hepe ng Makati City Police na si Police Colonel Edward Cotillog, ang COMELEC ang makakapagdesisyon kung sinong pwedeng bumoto at hindi. Huwag i-hold yung mga taong gustong pumunta sa voting center para bumoto. Kasi that's the freedom ng ating mga kababayan. Kung registered silang boboto, then be it. Dagdag pa niya, 12 pulis ang nakaantabay sa nasabing barangay para sa posibleng kaguluhang maganap. Sinubukan naming kunan ng pahayag ng COMELEC, ngunit tumanggi itong magbigay ng komento. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.